Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Hiniling ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Justice na magkaroon ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga taong nasasangkot ngayon sa mga ghost at substandard flood control projects. Ang iba pang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Sa press conference kaninang umaga, inanunsyo ni Public Works Secretary Vince Dizon na sumulat siya kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla para sa paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order. Ito raw ay para wag maantala investigasyon ng pamahalaan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Tinukoy ng kalihim sa request ang ilang kawani ng DPWH, pati na ang may-ari at pangulo ng construction companies na may pinakamaraming kontrata sa flood control projects. Kabilang dyan ang mag-asawang Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor at mga presidente ng Legacy Construction Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Centerwiz Construction, Sunwest Inc., Hightone Construction, Wawaw Builders at iba pa. Hiniling ni Dizon sa Bureau of Immigration agad ipaalam sa DPWH at iba pang law enforcement agencies sakaling lilipad paalis ng bansa ang mga natukoy na personalidad. Ginawa ng bagong DPWH chief ang payag matapos ang turnover ceremony ng liderato ng Department of Transportation. Kasabay niya ang pag-uutos niyang ipatigil muna ang bidding ng mga locally funded projects ng DPWH. I will order today a pause to all biddings of locally funded projects nationwide. Pause. Why ako nagpapapause? Bakit ako nagpapapause? Kasi kailangan muna naming i-review at aralin based on the President's directive to clean house. Paliwanag ng kalihim, ito raw ay para mapag-aralan ang kinakailangang safeguard sa bidding process. The President does not want any more money of the government, of the DPWH, thrown sa ilog. Sabi nga, use his own words. Ayaw na niyang matapon na naman sa ilog ang mga pera at ang mga proyekto ng taong bayan. Sa turnover ceremony, naging emosyonal si Dizon sa pamamaalam sa kanyang mga nakatrabaho sa DOTR dahil sa bilisan niya ng nangyaring transition. Medyo emotional ako kasi, siyempre napamahal na sa akin itong organisasyon. Nakita ko na posible, pero wala eh. So, as a good soldier, good employee, we follow what our boss tells us to do. Nangako naman si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na ipagpapatuloy ang klase ng pamumuno na ipinakita ni Dizon sa loob ng 6 na buwan. Nagsimulang magsilbi sa DOTR noong 2017 si Lopez hanggang sa maging Senior Undersecretary nito. Tubong Cagayan si Lopez na isang abogado at Certified Public Accountant. Isa pong biyaya na nakilala ko siya at higit sa lahat, isa pong tunay na karangalan na nakatrabaho siya. Sec Vince's kind of leadership sets the gold standard that every secretary should follow in every department. I repeat, the gold standard. Samantala, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos si Dizon at ang Department of Budget and Management na muling suriin ang hinihiling na budget ng DPWH sa 2026. Ang naturang budget proposal ay isinumite habang si Manuel Bonoan pa ang pinuno nito. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Hindi tatakas at hindi mangingibang bansa ang mga Diskaya. Yan ang tinitiyak ni Attorney Cornelio Samaniego III dahil wala naman daw tinatago ang mga ito at legal ang kanilang mga negosyo at proyekto. Binigyan din ng kampo ng mga Diskaya na wala silang ghost projects sa flood control. Narito ang report.
Binigyan diin ng abogado ng pamilya Diskaya na nag-divest na talaga o binitawan na ni Sara Diskaya ang pagmamay-ari sa 8 kumpanya at tanging ang Alpha and Omega General Contractor na lamang ang hawak nito. Si ma'am, sa Alpha at Omega lang siya. Nakapag-divest na siya sa 8. Nakapag-divest na po. Documented po yan. Pero kung ganito pala, bakit inamin ni Sara Diskaya sa Senado na 9 na kumpanya ang pagmamay-ari nito? Matagal na. Siguro na pressure, di natin alam. Natural reaction ng tao yun eh. Pag siyempre, ikaw ba naman ang nasa Senate? Buo rin daw ang loob ng mga Diskaya na harapin ang mga pagdinig, mapasenado man o kongreso, basta't may sabpina dahil kumpiyansa mga ito na lehitimo, legal at may kaukulang dokumento ang kanilang mga proyekto. Ngayon, pag natapos po yung kontrata, yung project, may testing po yan ng implementing agency. Tinetest po yan, sir. Pag pumasa sa testing, bibigyan ng clearance. Pag nabigyan ng clearance, ang gagawin naman ng kontraktor, ita-turn over niya sa implementing agency at may acceptance po yan. Ganyan po ang mga kontrata at proyekto ng Pamilya Diskaya. Okay? O kung walang magtatanong sa ghost project, wala hong ghost projects ang St. Timothy, ang kumpanya ng Diskaya. Wala ring project na galing sa insertions or unprogram. Binigyan diin pa ni Attorney Samaniego na nagbabayad ng tamang buwis ang mga Diskaya at may permit ang kanilang mga proyekto. Pagdating naman sa mga luxury cars, all accounted daw ang lahat ng mga ito kaya't okay lang sa kanilang isuko dahil rehistrado naman daw at kumpleto sa papel. Na lahat po ay locally purchased. Locally purchased po lahat. Wala pong in-import ang spouses Diskaya rito para maging consignee sila or gumamit sila ng consignee. Lahat po locally purchased po. At lahat po nakarehistro yung 12 luxury cars. Hindi po irirehistro yan ng LTO kung meron pong tax due. Lahat ng 12 sasakyan ay formal ng sinelyuhan at mahigpit na binabantayan ng BOC at Philippine Coast Guard sa ngayon. Kasalukuyan ang bineberipika ng customs ang importation records ng mga luxury vehicles upang tiyakin kung legal ba ang mga ito. Tiwala naman ng mga Diskaya sa legalidad ng pagmamay-ari nila ng mga sasakyan. Yun nga lang daw ay nabahiran lamang ito ng hindi magandang imahe sa social media. Inspiration kasi yun eh. Naging negative. Naging negative po yung resulta. Kaya nga, yan nga, nakakatakot ang sokbet kung minsan. Para sa mabibilis na balita sa probinsya, narito ang ulat nila Era Joy Briones mula Kalibog Cable News at Allen Barrera mula E-Media Zamboanga. Maswerteng nakaligtas ang driver ng closed van matapos itong tumagilid at araruhin ang railings ng highway sa may bahagi ng Barangay Tamalagon, Tangalan kahapon. Base sa impormasyon, galing sa Rojas City ang closed van at papunta sana sa bayan ng Ibahay para mag-deliver. Habang binabaybay ang kalsada ng 36 anyos na driver ng closed van, sakay ang 31 anyos na pahinanti nito ay nawala ng kontrol ang driver dahil sa madulas na daan na dulot ng ulan. Walang naitalang nasugatan at nadamay sa nasabing aksidente. Era J. Briones para sa All TV News, Channel 2. Nagdulot ng takot sa mga residente ang biglang pagkabitak-bitak ng lupa sa ilang mga lugar sa sitio Kipaling sa Barangay New Compostela sa bayan ng Damulog sa probinsya ng Bukidnon. Sa post ni Jennifer Suetado, kinababahala nila ang bitak na epekto umano ng road widening sa ibang bahagi ng mga kabahayan. Baka rin aniya tuluyang bumigay ang lupa kung bumuhos ang malakas na ulan. Nagsasagawa na ng kaukulang pagsusuri sa pagkabitak-bitak ng lupa sa naturang lugar ang local government unit ng Damulog at ang ilang national government agency sa Region 10. May ginagawang road widening project sa hindi kalayuang lugar ngunit wala pang katiyakan kung may kaugnay ito sa pagkabitak-bitak ng lupa sa mga matataas na lugar sa sitio Kapaling sa Barangay Compostela. Allen Barrera para sa All TV News Channel 2. Sa sports balita, pasok sa round of 16 si Pinay tennis star Alex Ciala
matapos talunin si Arian Harzano ng the Netherlands sa WTA 125 Guadalajara Open. Umiskor agad si Ayala ng 3-1 sa opening set ng kanilang laban at hindi na nito binitawan ng momentum. Tumabla naman sa 2-2 sa second set. Umabot ang laban ng mahigit 1 oras kung saan nakuha ni Ayala ang laban sa 4 na set. Ito rin ang ika-4 na pagkapanalo ni Ayala kontra kay Harzano sa 4 na beses nilang paghaharap. Makakalaban naman ni Ayala sa round of 16 si Varvara Lepchenko ng United States na world's number 122. Bago ang kanyang kampanya sa Mexico ay gumawa na ito ng kasaysayan bilang unang Pilipino na may naipanalo sa Grand Slam tournament sa Open era. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.